Get your hand out of your pocket! Nagsimula ang lahat sa isang araw noong 2003. Sa loob ng isang madilim at walang sikat ng araw na lihim na pasilidad, iniimbestigahan ng Amerikanong ahente ng CIA na si Dan ang isang lalaking may lahing Saudi. Ang masangsang na amoy ng dugo ay kumakalat sa masikip na espasyo. Isang batang intelligence analyst na si Maya ang nakatayo sa isang tabi, ang kanyang tingin ay halo ng pagkabalisa at determinasyon. Kalilipat lamang niya rito mula sa Washington at bago pa man siya makapag-adjust sa kanyang bagong kapaligiran, agad siyang dinala upang personal na masaksihan ang eksena ng pagpapahirap. Gayunpaman, kahit ang kanyang katawan ay naninigas at halos manginig sa tensyon, pinipilit ni Maya na supulin ang takot sa kanyang puso at hindi umiwas sa immoral na mga taktika ni Dan. Siya pa mismo ang kusang lumapit upang iabot ang isang balde ng tubig ng kailangan ng kanyang kapareha ng tulong. Ang lalaking ito, na halos bagbog sarado, ay nagngangalang Omar. Mayroon siyang espesyal na katayuan bilang pamangkin ni Khaled, isa sa mga utak ng mga teroristang pangyayari. Ang dahilan kung bakit gumagamit si Dan ng matinding pagpapahirap laban sa kanya ay upang makuha ang kinaroroonan ng isa pang terorista na nagngangalang Abu Ahmed. Ang lalaking ito ang nagplano ng mga pambobomba sa club bar at ang kanyang mga kamay ay nabahira ng napakaraming dugo. Gayunpaman, kahit ang sakit ng waterboarding at pagsakal ay nagdudulot sa tao na bumigay, nagngangalit ang mga ngipin ni Omar at tumatangging magsalita, dahilan upang agad magliyab sa galit ang puso ni Dan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pahirapan ang katawan at isipan ni Omar nang walang tigil sa loob ng 24 na oras. Inimbestigahan si Omar hanggang sa halos mawala ang kanyang katinuan ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko. Samantala, nang mapagtanto ng militar ng Estados Unidos na nahuli nila ang isang mahalagang miyembro ng organisasyon, si Abu Ahmed, isang tauhan ni Bin Laden, lumikha ito ng isang malawakang pag-atake ng pamamaril ng mga terorista sa isang 5 bituing hotel sa Khobar upang ilihis ang kanilang atensyon. Karamihan sa mga biktima ay mga Amerikano at hindi Muslim. Agad na napagtanto ni Maya at ng iba pa na nais ng mga terorista na pagtakpan ang kanilang mga bakas at ang tunay na layunin ni Bin Laden sa paraang ito. Lalong naging kritikal ang sitwasyon at hindi doon magtatapos ang paghihiganti ng mga terorista. Kaya nagmadaling bumalik si Dan at ang kanyang mga kasamahan sa lihim na pasilidad at pinalaya si Omar mula sa kanyang bakal na kulungan. Matapos ang mahabang panahon ng pagpapahirap, malabo ang kanyang mga mata at labis na magulo ang kanyang kamalayan kaya't hindi na niya maunawaan ang sitwasyong nasa harapan niya. Sinamantala ni Maya ang pagkakataong ito upang patuloy na gumamit ng psikolohikal na mungkahi kay Omar, iginiit na naibunyag na niya ang lahat. Upang mapataas ang pagiging kapanipaniwala, sinadya ni Maya na basahin ang mga pangalan ng ilang terorista. Ang psikolohikal na estratehiyang ito ay tunay ngang umubra. Nang marinig ni Omar ang mga detalyeng iyon, unti-unting lumuwag ang kanyang mga nerbiyos at hindi niya namalayang. Nabanggit ang pangalan ng isang mahalagang tauhan. Isang teroristang nagngangalang Abo ang matagumpay na nakakuha ng atensyon ni Maya. Hindi lamang siya may direktang ugnayan kay Bin Laden, kundi isa rin siyang eksperto sa teknikal na aspeto ng kompyuter na dalubhasa sa pagpapadala ng pangunahing impormasyon para sa organisasyong terorista. Agad na napagtanto ni Maya na isa itong bagong pambihirang tagumpay at nagpas siyang laliman pa ang paghahanap sa pagsunod sa bakas na ito tungkol kay Abo. Ngunit mabilis silang binuhusan ng malamig na katotohanan. Nakapagtanong na sila sa 12-dosenang terorista ng sunod-sunod, at halos lahat ay nakarinig na sa pangalang Abo, ngunit walang sino man ang may alam na tiyak na impormasyon tungkol sa kanya. Maging ang kanyang pisikal na anyo ay hindi alam. Muling napunta sa deadlock ang investigasyon. Ang mukha ng bawat ahente ay paon ng pag-aalala at lungkot. Sa kabutihang palad, hindi sila pinaghintay ng matagal ng isang bagong pag-ikot ng kapalaran. 10 araw makalipas, ipinadala ang pinakabagong intelihensya sa isang lihim na pasilidad na matatagpuan sa Poland. May narestong isang terorista ang lokal na pulisya. Hindi lamang siya miyembro ng Al-Qaeda, kundi higit sa lahat, kabilang siya sa parehong core group ni Abo at malinaw na natukoy ang kanyang larawan. Sa mahalagang impormasyong ito, maaari nang magpatuloy ang investigasyon. At tulad ng inamin ni Omar, si Abo nga ang espesyalista sa intelihensya ni Bin Laden, ngunit pangunahing responsable sa pakikipag-ugnayan kay Faraj, ang ikatlong pinakamataas na pinuno ng Al-Qaeda. Mabilis na naghanda si Maya ng ulat upang ipadala ang pinakabagong intelihensya sa kanyang nakatataas na si Riley. Hindi inaasahan, ginamit nito ang dahilan na hindi malinaw ang mga bakas upang tanggihan ito, at itinuring ang mahalagang pambihirang tagumpay na kanyang natukoy bilang isang maliit at hindi mahalagang impormasyon. Sa huli, wala nang nagawa si Maya kundi umalis ng walang magawa.
Gayunpaman, walang nakapaghinala na isang bagong alon ng teror na tatama sa kontinente ng Europa ang malapit ng sumiklab. Ang unang tinamaan ay ang London. Noong ikapito ng Hulyo taong 2005, isang bus na paon ng mga pasahero ang bumibiyahe sa kalsada. Bigla, sa sandaling ito'y lumiko sa isang kanto, inatake ang bus ng mga terorista gamit ang bomba. Wala ni isang pasahero sa bus ang nakaligtas, kasabay nito, nagsagawa ang mga terorista ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa dalawa pang mataong istasyon ng subway. Sa huli, ang trahedya ay nag-iwan ng 52 patay at mahigit 700 iba pa ang nasugatan sa iba't ibang antas. Habang pinapanood ang masakit na mga eksenang ibinabalita, napuno ng lungkot ang mga mata ni Maya. Nangako siya na kailangan niyang papanagutan ang tunay na mga may sala sa likod nito. Hindi nagtagal, nagtungo siya sa ahensya ng military intelligence ng Pakistan upang imbestigahan ang isang teroristang nagngangalang Lahore. Ang lalaking ito ay may malapit na ugnayan sa Al-Qaeda. Ngunit ang nalalaman niya tungkol kay Abu ay limitado lamang sa katotohanang matagal na itong tauhan ni Bin Laden, at wala na siyang ibang alam. Kahit walang nakuhang kapaki-pakinabang na bakas, hindi sumuko si Maya. Isang buong taon ang ginugol niya at sa wakas ay natuntun ang kinaroroonan ni Farish at nakapagtakda ng bitag upang mahuli siya ng buhay. Gayunpaman, mas matigas ang ulo ng taong ito kaysa sa mga naunang bihag. Mayroon siyang matinding katapatan sa Al-Qaeda. Kaya kahit ginamit ni Maya at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng taktika, wala pa rin silang napala. Bagaman pagod na pagod sa katawan at isipan, hindi kailanman nag-alinlangan si Maya. Sa kanyang puso, kailangan niyang matagpuan ang pinagtatagwa ni Abu dahil ito ang pinakamalapit na pagkakataon upang maabot si Bin Laden. Samantala, napagod na si Dan sa trabahong ito at naghahanda ng umuwi upang magpahinga sandali. Gayunpaman, bago umalis, binalaan niya si Maya na dahil nagbago na ang politika, hindi niya dapat hayaang matuklasan ng Oversight Committee ang paggamit niya ng pribadong mga paraan ng interogasyon. At pagbalik niya sa Pakistan, kailangan niyang maging lubhang maingat sapagkat habang sunod-sunod na nahuhuli ang mga terorista, tiyak na nakatuon na sa kanya ang pansin ng Al-Qaeda. At gaya nga ng inaasahan, isang gabi, makalipas ang 3 araw, si Maya at isang kasamahan ay minsang nagtipon upang kumain ng magkasama, balak ng dalawa na gamitin ang pagkakataong ito upang maibsan ang stress, ngunit sa mismong sandaling iyon, isang pagsabog ang naganap. Sa isang iglap, mahigit kalahati ng mga customer na naroon sa lugar ang napatay agad. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Maya at ang kanyang kasamahan sa napakanipis na pagitan sa kamatayan. Wala silang oras upang alalahanin ang mga gasgas o ang alikabok na bumalot sa kanila, kundi nagmadali silang tumakas sa likurang pinto ng restoran sa gitna ng kaguluhan. Ang muntikang pag-ataking ito ng mga terorista ay lalong nagpatindi sa tensyon ni Maya, na parang kwerdas ng gitara na mahigpit na hinayla. Napagtanto niya na kung hindi agad matagpuan at mahuli si Bin Laden, hindi kailanman magwawakas ang terror. At sa susunod, maaaring hindi na siya maging ganoon kaswert. Sa panahong ito, nagbabago rin ang pandaigdigang sitwasyon. Ngunit nananatiling hindi umuusad ang investigasyon. Habang si Maya at ang kanyang mga kasamahan ay nawawalan na ng pag-asa at hindi alam ang susunod na hakbang, biglang nagdala ng magandang balita ang kanyang kasamahang si Jessica. Isang Jordanian na doktor na minsang gumamot kay Bin Laden ang biglang kusang nakipag-ugnayan sa panig ng Amerika upang patunayan ang kanyang mabuting layunin. Ang taong ito ay gumawa pa ng isang video at humiling ng $25 milyong kapalit ng impormasyon tungkol kay Bin Laden. Ayon kay Maya, ang kasunduang ito ay isang napakalaking pagkakataon. Gayunpaman, upang matiyak ang kaligtasan, nagpasya siyang kailangan muna niyang makipagkita sa doktor upang malinaw na matukoy ang kanyang halaga. Si Riley, matapos ang sandaling pagninilay, ay sa wakas ay sumang-ayon sa mungkahi ni Maya. Ngunit ang hindi inaasahan ay mas maingat ang doktor kaysa sa kanilang akala. Direkta niyang tinanggihan ang alok na makipagkita sa Estados Unidos at iginiit na ang mga tauhan ng Amerika ang dapat pumunta sa Pakistan. Hindi ito maliit na usapin. Isang bahagyang pagkukulang lamang ay maaaring magdala ng nakamamatay na kapahamakan. Matapos ang maraming ulit ng komunikasyon at negosasyon, sa wakas ay nagkasundo ang dalawang panig na magtagpo sa isang base militar ng Estados Unidos sa Pakistan. Noong ika-30 ng Disyembre taong 2009, balisang naghihintay ang mga ahente ng CIA sa loob ng base. Hindi nila namalayang kung gaano nakatagal ang lumipas, hanggang sa wakas ay nakita nila ang pag-angat ng alikabok sa malayo at isang sasakyang dahan-daang papalapit sa base. Upang hindi matakot ang doktor, inutusan ni Jessica ang lahat ng guard post na mag-stand down at pinayagan ang puting sasakyan na iyon na dumiretso sa loob.
Orihinal niyang balak na hintayin muna ang pakikipagkita sa doktor bago magsagawa ng masusing inspeksyon sa sasakyan ng personal, ngunit hindi inaasahan, ito pala ang magiging isa sa pinakamalagim na pag-atake sa kasaysayan ng CIA. Wala ni isang sundalong Amerikano o miyembro ng staff sa lugar ang nakaligtas. Lahat ay napatay. Ang madugong pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding galit sa pinakamataas na pamunuan ng US. Sa headquarters, nang marinig ni Maya ang balita, agad din siyang bumulusok sa matinding dalamhati. Gayunpaman, bago pa siya tuluyang makapagpakalma, may isa pang balitang dinala ang kanyang kasamahan. Si Abo, ang pangunahing taong matagal na nilang hinahabol, ay talagang namatay na noong 2001. Ibig sabihin, ang lahat ng pagsisikap na inilaan nila sa clue na ito sa loob ng nakaraang 6 na taon ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng isang gabi. Ang impormasyong ito ay parang buhos ng malamig na tubig na tuluyang nagpatay sa pag-asa ng lahat. Sa ilalim ng dobleng dagok na ito, tuluyang bumagsak si Maya. Nagtago siya mag-isa sa isang madilim na silid, ang buong katawan niya ay tila ba naubos ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi nagtagal ang ganitong kalagayan. Dahil sa pag-aalala ng kanyang mga kasamahan, muling nabawi ni Maya ang kanyang lakas ng loob, at nanumpang dapat niyang wasakin si Bin Laden upang maipaghiganti si Jessica at ang iba pa. Nang bumalik ang kanyang katinoan, isang bagong pagdududa ang agad sumibol sa isipan ni Maya. Kung talagang namatay si Abo 6 na taon na ang nakalilipas, bakit lahat ng mga clue ay patungo sa kanya? At bakit hindi kailanman pinalitan ni Bin Laden ang kanyang intelligence specialist? Ang sunod-sunod na hinala ay nagmulat kay Maya sa katotohanan. Pinagtibay niya na peke ang balita tungkol sa pagkamatay ni Abo. Dapat ay buhay pa siya, ngunit nasaan siya ngayon? Hindi nagtagal, isang bagong kasamahan sa intelligence group ang lihim na nakipagkita kay Maya, iniabot niya ang isang file at sinabing malinaw na niyang naimbestigahan kung sino si Abo. Lumalabas na matagal nang nasa database ng CIA ang taong ito. Ngunit dahil sa pagpapalit ng pangalan, at sa katotohanang walang nakakaalam ng kanyang itsura, napalampas ng CIA ang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, at ang namatay ay malamang si Habib, ang kapatid ni Abo. Nang malaman ang impormasyong ito, bumalik si Maya sa headquarters ng CIA nang walang pahinga at nakipagkita kay Dan, ang dati niyang partner. Ngunit tila wala siyang gaanong pakialam. Hanggang sa hindi na mapigilan ni Maya ang kanyang galit at malakas na hinampas ang mesa, saka lamang lamambat ang boses ni Dan at sinabing tutulungan niya itong makipag-ugnayan sa direktor ng counterterrorism. Hindi nagtagal, inilatag ni Maya ang isang bagong estratehiya sa investigasyon. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang magsimula sa pamilya ni Abo. Sa panghihikayat ni Dan, hindi lamang pumayag ang mga nakatataas sa CIA na ipagpatuloy ang investigasyon kay Abo, kundi naglaan pa ng $400,000 para sa gastusin sa investigasyon. Umaasa sila na sa pamamagitan lamang ng paglabas ng resulta ay pansamantalang makakaahon ang CIA mula sa umiikot na iskandalo. Agad na nagtungo si Dan sa Kuwait at nakipag-ugnayan sa isang broker na may pinakamalawak na koneksyon sa rehiyon. Nais niyang makakuha ng mga clue tungkol sa pamilya ni Abo bilang pagpapakita ng kanyang mabuting intensyon, kaya ibinigay niya rito ang isang Lamborghini ng walang pag-aatubili. At gaya ng inaasahan, sa bigat ng pera, napakataas ng naging kahusayan ng broker. Hindi nagtagal, nakuha ng CIA ang mga contact phone number ng pamilya ni Abo. Pinangunahan ni Maya ang kanyang mga kasamahan upang kumilos agad. Matapos ang maraming araw ng pag-trace at satellite positioning, sa wakas ay nakasagap sila ng bakas na may kaugnayan kay Abo sa lungsod ng Rawalpindi, Pakistan. Ngunit ang kakaiba, walang ipinakitang galaw ang Ground Action Group. Hindi napigilan ni Maya na tumakbo upang tanungin ang taong namamahala, gayunpaman, tila ganap ding walang magawa ang kabilang panig dahil ang hirap ng operasyon ay lampas sa kanilang inaasahan. Una, ang lugar kung saan madalas kumilos si Abo ay nasa isang siksik at mataong residential area sa lungsod. Kaya hindi basta-basta makapaglansad ng pag-atake ang action group. Ikalawa, si Abo mismo ay napakamapagmatsyag at bihasa sa mga teknik ng intelligence. Sa tuwing tatawag siya, nagpapalit siya ng ibang telepono, mahigpit na kinokontrol ang tagal ng tawag, at hindi kailanman nagtatagal sa isang lokasyon. Dahil dito, napakahirap para sa action group na agad at eksaktong matukoy ang kanyang lokasyon bago siya magbaba ng linya. Kalaunan, personal pang siniyasat ng mga ahente ang public phone room kung saan minsang nakita si Abo, ngunit wala pa ring nahanap na karagdagang clue. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang ika-1 ng Mayo taong 2010. Isinagawa ng Taliban ang isang car bombing sa Times Square, New York.
Matapos ang insidente, agarang ipinatawag si Maya ng kanyang superior na si Riley at inatas ang unahin ang paghawak sa teroristang pangyayari sa lupa ng US. Sinabi ni Riley na 4 na taon nang hindi nagpapakita si Bin Laden. Marahil ay matagal na itong patay at hindi na dapat mag-aksaya ng napakaraming resources sa ibang bansa. Ngunit matatag si Maya sa kanyang paninindigan. Para mahuli ang mga bandido, kailangan hulihin ang hari. Tanging kapag nawasak si Bin Laden saka lamang tuluyang matatapos ang terorismo. Nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa mismo sa hallway, na sa huli ay nagtapos ng kusang umatras si Riley. Sa kasamaang palad, isang bagong turning point ang malapit na nilang harapin. Matapos repusuhin ang bawat lokasyon kung saan maaaring nagpakita si Abo, ipinagpalagay ni Maya na sa tuwing tumatawag ang subject, tiyak na malapit siya sa Rawalpindi dahil may satellite station doon na maginhawa para sa kanya upang magpadala ng impormasyon mula kay Bin Laden. Bukod dito, sa bawat pagtawag ni Abo, dumaraan siya sa ilang magkakaibang neighborhood. Kaya kung masusing hahanapin ang paligid, tiyak na matutunton ang bakas ni Abo, kaya sa mga sumunod na panahon, walang pahingang nagtrabaho araw-araw ang action group, paulit-ulit na iniskan ang lugar kung saan lumilitaw ang communication signal. Gayunpaman, hindi pa rin naging maayos ang pangangaso. Walang malinaw na pattern ang aktibidad ng telepono ni Abo, na labis na nagdulot ng frustrasyon sa mga ahenteng nakatalaga sa pag-track. Sa panahong ito, isa pang malaking pangyayari ang naganap. Si Riley, habang nakikipagtulungan sa Inter-Services Intelligence ng Pakistan, ay nakagawa ng malaking pagkakamali na naglantad sa kanyang identidad, kaya napilitan siyang ilipat pabalik sa US. Hindi naman ito ganap na masamang balita para kay Maya, dahil ang bagong taong mamamahala ay dati niyang kasamahan. Ang taong ito ay hindi lamang walang kondisyon na sumusuporta sa manhunt, kundi binigyan pa si Maya ng napakalawak na awtoridad. Sa wakas, natukoy ng action group si Abo mismo, kasama ang puting sasakyan na karaniwan niyang minamaneho, sa isang pamilihan sa Pahawa. Halos walang pag-aatubili, agad nilang hinabol ang puting sasakyan at nagtatag ng maraming artificial na checkpoint sa rutang tinatahak nito. Si Maya ay nagsapalaran din at mag-isang humabol. Ngunit nang marating niya ang labas ng Islamabad, siya ay naambush ng isang armadong grupo. Gayunpaman, bilang isang high-value target ng Al-Qaeda, ang mga hakbang sa seguridad. Para kay Maya tuwing siya ay lumalabas ay, syempre, top tier. Hindi kayang batasin ng mga bala ang katawan ng sasakyang dinisenyong ganap na bulletproof. Nagpatuloy ang manhunt. Makalipas ang 7 araw, isang kakaibang gusali ang napansin ng action group. Matatagpuan ang estrukturang ito sa border area ng Pakistan. Sa unang tingin ay tila normal ang itsura nito, ngunit sa bawat anggulo ay may ipinapakitang kakaibang detalye. Agad na iniutos ni Maya ang pag-activate ng Defense Deployment Plan at pinakilos ang mga satellite upang i-monitor ng real-time ang gusaling 2,424. Gayunpaman, mabilis nilang natuklasan ang isang mahirap na problema. Malapit sa gusaling iyon ay may isang military academy, kung gagamit ng puwersa ang militar ng US upang salakayin ito, malaki ang posibilidad na magdulot iyon ng isang internasyonal na krisis, at lalo pang magiging mahirap kontrolin ang sitwasyon. Sa labis na pag-aatubili, napilitan silang pansamantalang manatili sa kanilang posisyon. Ang aktwal na mga imaheng ipinadala mula sa mga satellite ay lalo ring nagdulot ng pagdududa sa investigation team. Natuklasan nilang ang gusali ay napapalibutan ng pader na umaabot hanggang 7 metro ang taas at lahat ng bintana sa loob ay selyadong sarado. Mula sa labas, ganap na imposibleng makita ang anumang nangyayari sa loob. Ang mga taong nasa gusali ay halos hindi rin lumalabas, kaya imposible para sa kanila na matukoy ang mukha ng pangunahing target. Bukod dito, si Abo ang intelligence specialist ni Bin Laden. Maaari bang walang anumang ugnayan ang dalawa? Ngunit ang mga liham, telepono, at internet ay napakadaling matukoy, kaya iisa lamang ang lohikal na paliwanag. Si Bin Laden ay malamang na nagtatago rin sa loob ngayon. Sa makatuwid, wala silang anumang pangangailangan sa ibang paraan ng komunikasyon. Bagamat ganap na lohikal ang haka ni Maya, hindi basta-basta nangangahas ang iba na magbigay ng padalos-dalos na conclusion, sapagkat ang makita mismo ang paniniwalaan. Sa kritikal na sandaling ito, walang sino man ang nangangahas magkamali kahit isang hakbang. Kaya upang mapatunayan ang hinala ni Maya, araw at gabi na sumuong sa investigasyon ang action group. Una, isang ahente, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagmomonitor ng satellite images, ang nakadiscover na 2 lamang na lalaki at 3 babae ang aktibong kumikilos sa loob ng gusali. Ngunit ayon sa kaugalian ng mga babaeng Muslim, hindi sila maninirahan kasama ang ibang lalaki kung wala ang kanilang asawa o magulang. Sa makatuwid,
tiyak na may isang lalaking hindi pa nakikita sa loob, at ang taong iyon ay malamang si Bin Laden. Upang matukoy ang identidad ng lalaking ito, sinubukan ng Action Group ang maraming paraan. Nagpadala sila ng isang tao na nagpanggap bilang pediatrician upang makapasok, naghahanap ng pagkakataong makakuha ng blood sample para sa DNA comparison habang nagsasagawa ng bakuna. Ngunit ang mga taong nasa gusali ay napakamaingat at hindi nagbigay ng kahit anong oportunidad. Bukod pa rito, lihim ding kinolekta ng Action Group ang mga domestic waste ng gusali, umaasang makahanap ng stool samples, ngunit lahat ng pagtatangka ay nabigo. Lahat ng basura sa loob ng gusali ay ganap na sinusunog sa bakuran, na walang iniiwang kahit isang bakas na maaaring suriin. Habang tila umabot sa dead end ang investigasyon, isinama sa agenda ang halalan sa pagkapangulo ng US. Upang matulungan ang kasalukuyang pangulo na muling mahalal, labis ang pagkabahala ng mga nasa pinakamataas na antas. Nais nilang tuluyang pabagsakin ang Al-Qaeda bago sumapit ang araw ng halalan. Kaya, isang direktang plano ng pag-atake ang inilatag para sa talakayan. Matapos ang maraming rounds ng panghihikayat at politikal na pagtutunggali, napaniwala ng mga mataas na opisyal ng CIA ang presidente na aprobahan ng aksyong militar laban sa gusali, na nagmobiliso ng elite na Navy SEAL team para isagawa ang misyon. Ang direktiba para sa misyon na ito ay napakasimple rin. Patayin ang sinumang nasa loob. Mas mabuti pang makapatay ng aksidente kaysa makaligtaan. Gayunpaman, dahil ang aksyong ito ay lilampas sa pamahalaang Pakistani at isang unilateral cross-border act, kailangang tapusin ng SEAL team ang misyon at umatras ng mabilis sa napakaikling oras. Kung madiskubre ng puwersang armado ng Pakistan, malaki ang posibilidad na sila ay maaresto para sa ilegal na paninira. Ito ay hindi lamang isang counter-terrorism operation, kundi isang seryosong pagsubok din para sa relasyon ng mga mataas na bansa. Noong ika-1 ng Mayo taong 2011, sumakay si Mia sa isang armed transport plane patungong forward base sa Afghanistan. Sa oras na iyon, matagal nang naghihintay ang SEAL team. Nang makita nilang dumating si Maya, agad nilang napagtanto na magsisimula na ang misyon. Sa mismong gabing iyon, inihanda ng mga miyembro ng SEAL ang kanilang kagamitan at sa ilalim ng takip ng gabi, sumakay sila sa pinakabagong stealth-armed helicopters, tahimik na patungo sa target na lugar. Ngunit hindi inaasahan, bago pa man sila lumapag, naganap ang isang biglaang aksidente. Isang helicopter ang nagkaroon ng engine failure dahil sa air turbulence, kaya napilitan silang mag-emergency landing malapit sa perimeter wall. Sa kabutihang palad, walang nasaktan at hindi naapektuhan ang susunod na aksyon. Matapos magtipon ang mga miyembro ng ligtas, agad silang umusad patungo sa puting gusali. Sandali lamang, biglang yumanig ang gabi sa matalim na tunog ng pagsabog. Isang remote-controlled bomb ang sumabog at nagbukas sa gate na nakapalibot sa gusali, nagmadali ang mga miyembro ng SEAL papasok sa loob ng inner courtyard sa tactical na porma. Napagtanto ng mga terorista sa loob ng gusali ang panganib at nang walang salita, nagsimula silang magpaputok bilang tugon. Isang makapal na ulan ng bala ang tumama sa pintuan ng pasukan. Matapos ang maikli ngunit matinding palitan ng putok, mabilis na nasupil ng mga miyembro ng SEAL ang asawa ni Abo at pinatay mismo si Abo sa mismong lugar. Pagkatapos noon, agad na sinimulan ng team ang pagsiyasat sa buong gusali, sinusuri bawat metro, ang kilos ay tumpak at mahusay. Matapos iwan ang isang miyembro bilang gwardya, ang iba ay nagpatuloy papasok sa malalim na bahagi. Sa sandaling iyon, isang armado na gunman ang nagtatangkang lumaban at biglang sumugod palabas. Ngunit bago siya makaputok, tinamaan siya ng tama ng isang miyembro ng SEAL at nadapa. Sa pamamagitan ng pagkumpirma ng pagkakakilanlan, natuklasan na ang taong ito ay ang pangalawang pinuno ng Al-Qaeda. Nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad na si Bin Laden mismo ay nasa loob ng gusali. Ngayon, ang gusali ay natitira na lamang ang huling silid. Lahat ng mata at baril ay nakatuon sa nakasarang pinto. Walang puwang ang oras para sa alinlangan. Hindi nag-aatubili ang mga miyembro ng SEAL at agad na sumugod sa silid. Natagpuan nila ang isang lalaki na may hawak na baril kasama ang dalawang natatakot na babae. Wala pang pagkakataon ng lalaki na itaas ang baril para lumaban bago siya tinamaan ng mga bala at nahulog sa sahig. Sumigaw ang dalawang babae at yumuko sa sulok. Nagkunot ang mga miyembro at lumapit, kumuha ng mga larawan para ikumpara. Kasabay nito, nakatitig si Maya sa screen sa harap niya. Labis ang tensyon sa command center. Naiintindihan ng lahat na habang mas matagal na nananatili ang SEAL sa loob, mas malaki ang panganib na mapalibutan sila ng militar ng Pakistan. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, isang maikli at malinaw na ulat ang dumaan sa communication channel. Ang lalaking napatay ay si Bin Laden.
Nang marinig ang balitang ito, bahagyang nanginginig ang katawan ni Maya. Ang emosyon na matagal niyang ipinigil sa kanyang puso ay biglang sumabog. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Ngunit habang iniisip ang halos 10 taong paghahanap na ito, mabigat ang pakiramdam ng kanyang puso. Pagkatapos noon, mabilis na nilinisan ng mga komando ang lugar, dinadala ang malaking bilang ng ebidensya na may kaugnayan kay Bin Laden. Bago umatras, sinira nila sa mismong lugar ang sira ng stealth helicopter at pagkatapos ay inilipat ang labi ni Bin Laden sa transport plane para pauwiin. Matagumpay silang nakalikas bago pa dumating ang militar ng Pakistan. Sa gitna ng masayang selebrasyon ng mga miyembro ng SEAL, dahan-daang lumapit si Maya upang buksan ang body bag at tiyakin ang tunay na mukha ni Bin Laden. Ang walang humpay na assassination mission na ito ay matagumpay na naisakatuparan, na nag-iwan ng matapang na marka sa kasaysayan ng counter-terrorism ng US. Ngunit sa puso ni Maya, walang kagalakan o excitement. Isang walang hanggang kalungkutan ang bumabalot sa kanya. Sa pagtatapos ng pelikula, sumakay si Maya sa isang military transport plane. Magiliw siyang sinalubong ng piloto, tinatanong kung saan nais pumunta ng counter-terrorism hero na ito, ngunit hindi sumagot si Maya. Tahimik siyang naupo sa walang laman na cargo hold, at sa wakas, bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood.